tax settlement on record. It will produce a windfall for government which is significant since we have to face the unexpected cost of rebuilding Marawi and Ormoc. Ayon sa Pangulo, gagamitin sa infrastructure projects ng administrasyon ng Bello binayad ng Tobacco Company. Matapos ito sunod-sunod ng naging paghabol ng administrasyon sa mga oligarch na niloloko ang gobyerno. Let this be a lesson to others. This administration will spare no one on cheating the government of its due. Binalaan din ni Pangulong Duterte ang Business Tycoon Chairman at CEO ng Philippine Airlines na si Lucio Tan na ipasasara niya ang Ninoy Aquino International Terminal 2 kung hindi nito babayaran ang mga utang sa gobyerno. Ibinunyag din ng Pangulo na tinanggihan niya ang mga negosyante na pondohan ng kanyang kampanya at kabilang sa maitong si Lucio Tan. Kaya kayong mga yayaman na yung mga tax evasion ninyo magbayad kayo. Dahil si Lucio Tan halos to the last day ng kampanya habol ng habol sa akin kasi gusto magbigay ng pera sa Lucio Tan has almost billion calculated. He has to pay. Ayon sa Department of Transportation, umabot sa 7 bilyong pisong halaga ng navigation fees at loan charges ang hindi binayaran ng PAL sa gobyerno. Kasama dito ang 6.97 billion pesos na utang sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, habang higit 320 million pesos naman sa Manila International Airport Authority. Ayon sa kagawaran, pumili ng airline company na bayaran ang nasabi nila sa loob ng 7 taon, ngunit pinagihan ito. 6 billion. Walang kulekta. Walang bayad-bayad. Kasi matakot ang ito sa kanodal mayo. Kasi ginaw. Nasusan ka raw ng disabilization. Kasi kung niwala ko na sundalo sa akin, sa kumain ko. Kaya bayad ka, tumingin kita ulit. Dahil na rin sa tapang at seryosong mapapatupad ng batas ng Pangulo, tumalima ang PAL at binayaran ng 6 bilyong pisong utang ang pamahalaan na mula ka taong 1976 hanggang July 2017. Dahil si Pangulong Duterte na ang presidente ng bansa na nagawang pagbayarin si PAL sa halos 3 dekadang utang. Habang nalipaglaman ang buong bansa sa pandemya, sila Wendy may isa pang laban na iisa ang pamahalaan. Yumayaman kaya na yumayaman, hindi naman kayo bumabayad ng taxes. Kung kaya titong inquiry, kasi yung mga editorial na nagbibiyahin nila yung mga official, yung mga right to hold the right process ng mga editorial, yung pala. At ito ay ang laban sa dating Giant Presidente na matagal na palang niloko ang gobyerno at ang suri ng Pilipino. Ito ay ang ABS-CBN na hawak ng Panginoong Lopez.
Nag-aalingi ako nito eh. Kandidato pa siya ako sa Pasay. Wala ako presidente. Wala kami